Mga kapatid, napakinggan natin sa ating mabuting balita ay isa na namang tagpo na naganap habang ang ating Panginoon ay naglalakbay patungong Jerusalem. Mababasa po natin sa sinundang kabanata sa chapter 9 na doon ay sinasabi nang siya'y malapit ng iakyat sa kalwalatian, minabuti ni Jesus na magtungo sa Jerusalem. Ang Jerusalem ang lungsod ng kanyang amang si David. Ito ang itinuturing na lungsod ng pagpapakasakit at ito rin ang lungsod ng kalwalhatian. Kaya nga't sa pagsasaayos ni San Lucas, habang ang ating Panginoon ay naglalakbay sa lungsod, kanyang inihanay ang mga mahalagang tagpo na naglalaman ng mahalagang aral tungkol sa ating kaligtasan. At ito ngang ating napakinggan ay isa sa mga mahalagang tagpong iyon. Kadugtong ito ng ebanghelyo natin noong nakaraang linggo. Kung inyo pong natatandaan, isang eskriba ang lumapit sa Panginoon na nagtatanong, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Mahalagang tanong, at sana ay yan din ang lagi nating itinatanong. Anong dapat kong gawin upang makamit ang buhay na walang hanggan na nakamit ni Jesus para sa ating lahat? Sa halip na ito'y tahasang sagutin ng Panginoon, ibinalik niya ang tanong sa eskriba, ano ang nababasa mo sa kasulatan? At sumagot naman yung eskriba, ibigin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong lakas, ng buong kaluluwa, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At sinabi sa kanya ni Jesus, gawin mo yan at mabubuhay ka. Napansin ng eskriba na siya ang sumagot sa kanyang sariling tanong. Kaya nga upang wag siya lumabas na kahiya-hiya, sinundan niya ng isa pang tanong, sino naman ang aking kapwa? Kaya't isinalaysay ni Jesus ang talinghaga ng mabuting Samaritano. Isang lalaki ang hinarang ng tulisan, binugbog, pinagnakawan, iniwan na halos patay na. Napadaan ang isang saserdote. Bagamat nakita ang lalaki, wala siyang ginawa. Nagdaan din ang isang Levita. Nakita rin ang lalaki, pero nagpatuloy din sa kanyang paglakad. Hanggang sa napadaan ang isang Samaritano. Nang makita ang lalaki, siya'y nahabag. Kaya't ginamot ang sugat, isinakay sa hayop na kanyang sinasakyan, dinala sa bahay panduluyan, inalagaan magdamag, at kinabukasan, nag-iwan pa ng deposito, 2 denaryo, at ang kanyang bilin dun sa may-ari ng bahay panduluyan, alagaan mo siya, at kung kulang iyan, babayaran kita sa aking pagbabalik. At tinanong ni Jesus ang eskriba, sa tatlo, sino ang nagpakita ng pakikipagkapwa dun sa lalaking hinarang ng tulisan? Hindi niya masabing ang Samaritano, sapagkat alam natin may hidwaan ang mga Hudyo at ang mga Samaritano. Ang kanya lamang sinabi, yaong nagpakita ng habag.
At ano sinabi ni Jesus sa eskriba? Humayo ka, gayon din ang gawin mo. Kung inyong napansin, sa dalawang pangungusap ni Jesus, sinasalungguhitan ang kahalagahan ng paggawa. Doon sa una, sinabi niya, gawin mo yan at mabubuhay ka. At dito sa ikalawa, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Mga kapatid, alam ng eskriba ang pinakamahalagang batas na kung ating gagawin ay magbubunga para sa atin ng buhay na walang hanggan. Alam niya. At maging dito sa ikalawang bahagi, alam niya na ang kanyang kapwa ay kung sino man ang nangangailangan ng tulong. At ang pakikipagkapwa ay dapat ipakita sa konkretong gawa. Alam niya. Pero gayon pa man mga kapatid, pinaaalahanan tayo ang kaalaman, bagamat ito'y biyaya ng Diyos, bagamat ito'y tulong mula sa langit, ito'y mawawala ng saysay kapag hindi natin isinagawa, hindi natin isinabuhay ang nalalaman nating tama at nararapat. So yan yung buod ng ating ebanghelyo ng isang linggo. Ang kaalaman, ang kabatiran ay tulong. Kailangan ito'y isagawa, kailangan ito'y isabuhay upang magbunga para sa atin ng buhay na walang hanggan. At yan din ang sinasalungguhitan dito sa ating tagpo, na habang si Jesus ay patuloy sa kanyang paglalakbay, dumaan siya sa kanyang mga best friend, sina Marta, Maria at kasama si Lazaro, bagamat hindi binabanggit dito sa ating tagpo. Habang si Marta ay abalang-abala sa paghahanda sa kusina, si Maria ay naupo sa paanan ng Panginoon, nakikinig habang ang kanyang Panginoon ay nagtuturo. Nang mapansin ni Marta kulang ang kanyang katawan sa dami ng mga gawain, hindi siya nagdalawang isip. Hiningi niya ang tulong ng kanyang Panginoon. Hiniling niya, sabihan naman ninyo ang aking kapatid na tulungan ako. Hindi siya inayunan ng Panginoon, bagkus siya ang itinuwid. Sinabihan siya, Marta, Marta, ligalig at abalang-abala ka sa napakaraming bagay. Isa lang ang kailangan. Isa lang. At siguro yan balang araw, mababatid ni Marta na ang kanyang Panginoon ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay para sa katutubos ng marami. Yan ang kailangan mangyari. Mabuti ang ginagawa ni Marta. Yan ay tatak natin to be hospitable, na kapag merong panahon dumating, pinaglilingkuran natin. Yan ang ating tatak, hospitable. Pero ito man ay mabuti, pinili ni Maria ang lalong mabuti, sapagkat yan ang hinahanap ni Jesus. Mga alagad na handang makinig, mga tainga na gustong matuto, isip na gustong mamulat. Yan ang hinahanap ni Jesus. At sa kanyang pananaw,
ito'y mas mabuti at hindi niya aalisin kay Maria ang pagkakataon. So yan ang ating ebanghelyo. Alam po ninyo, karaniwan, ito'y binibigyan ng mababaw na pakahulugan. Sinasabi nila na si Marta ay larawan ng active apostolate. At ito naman si Maria ay simbolo ng contemplative. Na parabagang nais nilang palabasin, mas mahalaga, mas mainam ang maging contemplative. Pero hindi yan ang layunin ng tagpo. Hindi yan ang aral ng ebanghelyo. Ang dalawang ito hindi magkasalungat. Bagkus sinasabi, sila'y complementarity. Magkaugnay. Dangal lamang ang bahagi ni Maria ang mas dapat mauna. Well, tanda natin mga kapatid, kaugnay na rin ng ebanghelyo natin noong isang linggo na sinabi natin, ang kaalaman ay mawawalan ng saysay kung hindi ito isasagawa. Dito sa tagpo, oo, si Maria ay nakinig. Siya'y nag-aral. Pero hindi ibig sabihin, siya'y nanatiling nakaupo. Ang tanda natin, ang tunay na kabatiran, ang tunay na pagkaunawa ay hindi nananatili sa isip. Kung ikaw ay talagang nakaunawa, ito'y merong lakas para ikaw ay itulak at kumilos. Yan ang kahulugan ng malalim na pagkaunawa. Well, katulad lamang yan doon sa nangyari sa talinghaga ng mabuting Samaritano. Yung saserdote at yung Levita naawa din doon sa lalaki, pero mababaw ang kanyang awa. Pero yung Samaritano, iba yung kanyang awa. Kaya nga kung ito'y babasahin natin sa kanyang original na wika, Griego, ang ginamit dito ni San Lucas ay yung katagang splagnesistei. Splagnesistei. Ano ibig sabihin nito? Sa wikang Ingles, to be moved with pity. Ikaw ay pakilusin ng awa. Kaya nga't yung Samaritano, kumilos, tumugon sa pangangailangan ng lalaki. At yan din ang tinutukoy natin. Maging sa pagkaunawa, merong mababaw na pagkaunawa. Yan yung natuto lang ang isipan at nanatili ang kaalaman sa ating utak. Pero ang tunay na pagkabatid, meron sapat na lakas para tayo'y itulak at gawin natin ang nararapat ayon sa ating napag-alaman. At yan ang nasisilip natin kay Maria. Natuto at nakaunawa. Hindi siya nanatiling nakaupo. At alam natin, ang lahat ng kanyang kabatiran, darating ang araw, ito'y kanyang isasabuhay. So yan ang ating ebanghelyo. Sana katulad ni Maria, tayo rin ay matutong makinig sa ating Panginoon. Kahapon, nang ito'y pinag-aaralan, naalala ko yung isang joke. Isang joke. Merong isang reporter na in-interview yung isang politiko. In-interview. At tinanong itong reporter yung politiko,
Mr. Politician, kayo po ba'y nagsisimba? Mabilis na sumagot yung politician, walang oras, walang oras. Muli siyang tinanong, Mr. Politician, kayo po ba'y nagdadasal? At muli ito'y sumagot, walang oras, walang oras. Tinanong uli siya, Mr. Politician, kayo po ba'y nagbabasa ng Bible? At sumagot uli, walang oras, walang oras. Biglang isiningit ng reporter, Mr. Politician, kayo po ba'y nagpupunta ng beer house? At yung politician sumagot, 8 oras, 8 oras. Yan. Hindi na walang oras, 8 oras. Well, ano ibig sabihin nito? Sa mga spiritual na bagay, walang oras. Pero sa mga makamundong bagay, 8 oras. Hindi kaya yan ang larawan natin? Mga kapatid, naitanong na ba ninyo, bakit kayo nagsisimba? Bakit? Hindi maialis na yung lumang sagot ang ating itutugon. Utos yan eh. Utos. At ang isang utos dapat sinusunod. At alam natin na yung utos na ito para sa ating ikabubuti, kaya tayo ay sumusunod. Tama. Bakit ka nagsisimba? Mas malalim kasi kinakatagpo ko ang aking Panginoon. Mas maganda no? Mas maganda. Pero mas malalim pa dito, sana ako'y nagsisimba na sa aking pakikitagpo sa Panginoon, ako'y naghihintay na ako'y kanyang puspusin ng biyaya. At lalo na ang pinakamahalaga, ang biyaya ng kaalaman. Kaalaman. Yung mga tao may ganitong intensyon, yan yung mga taong nakikinig. Nakikinig. Kasi kayo man ang lumagay dito, no? Pag kayo nagsesermon, marami lingap-lingap. Yung iba tinitinan yung kakapat. Yung iba nakadungaw doon sa bintana. Yung iba nakayuko, baka nakatulog na. May mga ganyang reaksyon. Pero mapapansin mo, may mga nakikinig mabuti sapagkat nakatitig sa iyo. At yan ang mga katulad ni Marta. Matamang nakikinig sapagkat alam niya ang kaalaman ay isang mahalagang biyaya mula sa Diyos. Bakit kayo nagbabasa ng Biblia? Alam niyo, minsan may kumonsulta sa doktor. Dok, madalas na gabi hindi ako makatulog eh. Halumpihit ako, halumpihit. Ano po ba may papayo niyo sa akin? Ano po bang gamot? Ang sabi ng doktor, huwag gamot kasi maapektuhan lang yung kidney mo. Pero mayroon ako ang imumungkay sa iyo, malakas makapagpatantok. Ano yun, Dok? Magbasa ka ng Bible. At marami nga ganyan eh. Na sa pagbabasa, inaantok, mabilis nakakatulog. Kapag wala kang intensyon na talagay matuto, ang pagbabasa ng Bible nakakaantok. Maging yung pagrurosaryo. Kung hindi talaga bukas sa puso mo, makakatulugan mo, hawak mo yung rosaryo, hanggang sa paggising mo, hawak mo pa rin. Bakit tayo dumadalo sa mga prayer meeting?
O dili kayo sa mga Bible study. Kasi naimbitahan tayo ng ating kaibigan, hindi natin mapahindian. Mababaw na dahilan. Siguro, kung meron mang larawan na sa atin ay mag-inspire, yan yung larawan ni Maria. Naupo sa paanan ng Panginoon, nakikinig mabuti. Pero ang pakikinig, tandaan natin, katulad at kaugnay ng ebanghelyo natin ng isang linggo, ang kaalaman ay mawawala ng saysay kung hindi ito isa sa buhay. Sana, katulad ni Maria, oo, makinig tayong mabuti. At matapos makaunawa, katulad naman ni Marta, buong sipag, gawin natin ang ating natantong mabuti. Kaya nga't yung dalawang ito, hindi magkatunggali, bagkus complementary. Si Maria, larawan ng pakikinig. At si Marta, dapat pagpapatuloy ni Maria, pagsasabuhay at pagsasagawa ng ating nabatid na mabuti. Sa pagpapatuloy nga po ng ating pagdiriwang, sa ating pagpapasalamat sa Panginoon, sa paghahain ng iba pang mga pangangailangan, at sa pananalangin natin para sa mga kababayan nating nahirapan, bunga na nagdaang masungit na panahon, pagdasal po natin na sana katulad ni Maria, pakinggan natin ang Panginoon, nangungusap sa atin sa marami at iba't ibang pamamaraan. At matapos tayo makaunawa, tularan naman natin si Marta, buong sipag, buong tiyaga, isagawa natin ang natanto nating mabuti.